Huwag natin sila itrato kung gaano sila kasama. Itrato natin sila kung gaano tayo kabuti. Ito po ang inyong simpleng kuya. Bumabati sa inyo na isang magandang araw, Pilipinas. Alam ko naman, napanood nyo na yung mga video nito, so aralin na lang natin kung ano ba yung mga pinagsasabi nito. Ito muna, pakinggan natin to. Sinabi ni SECMI na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Okay na sana eh. Di ba? Yung problema, nagsabi pa lang, walang napunta sa kanya. Wala siya nakuha. Ano yun? Delivery boy ka lang? Bilyon-bilyon ang nakawan? Bilyon-bilyon ang nakinuha? Damay ka? Pero wala kang share? Ikwento mo sa Pagong. Di ba? Ikwento mo sa Marines. Pero bago tayo magtuloy, baka naman, pwede naman pahingin ng isang like dyan sa video na to. Total libre naman po yun. Subscribe na rin kung mas maganda. Di ba? Malaking tulong po sa amin yun. Maraming salamat. Ngayon, ito, pakinggan natin itong pangalawa. Ito pa. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Maraming deliveries, iba-ibang lugar ang sinasabi niya, pero bakit parang iisang tiles lang ang ginamit? Tingnan yung design ng tiles doon sa video, sa picture. Isa lang. Sa isang lugar lang yun. Di ba? At saka, isa pa, bakit hindi hiwalay na in-upload yung picture doon sa video? Or pinakita mo sana yung picture doon sa video. Picture siya, hindi siya nakapan. Di ba? Ginagawa kasi picture lang yun eh. Tapos parang ginawa yung parang may movement pa yung picture, ginanyan-ganyan. So, hindi mo siya matitigan maigi. I-zoom mo man yun, i-stop mo man yun, or i-post mo man yun, magkakaroon na siya ng parang sinasabi doon sa mga video, motion blur. Di ba? Kasi, gumagalaw siya eh. Hindi mo na siya masu-zoom ng malinaw. Dapat, sir, i-upload mo yun ng malinaw. I-upload mo siya ng kitang-kita, ng picture lang siya. So, yung mga expert kasi na mga magagaling sa computer, pwede nila itaas ulit yung resolution nun at matitigan maigi kung ano yung mga nandun sa picture na yon. Para malinaw natin na walang daya. Ano ba yun? Sinadya ba yun? Sinadya na ipan para hindi matitigan? Para hindi ma-scrutinize? Dapat meron din bukas. Meron din bukas na maleta na may lamang pera. O kaya naman, nung kinuha ng picture yun, yung mga maleta, hagip yung bahay ni PBBM, yung office ni PBBM or office ni Martin Romualdez o yung bahay ni Martin Romualdez. Para naman mapatunayan, yun yung magpapatunay ngayon na may nakarating maleta sa kanila. Pinicturean mo lang yung isang specific na maleta na ito, may lamang pera to. Tapos, pinakita na nandun yung maleta na yun na pinicturean na may lamang pera. Diba? Kahit mga 3 maleta mo lang sana, nakita natin, may lamang pera. Tapos, nakapost ka doon. Para kita, ako nag-deliver nito, O, diba? Yun dapat. O kaya si Gutesa, yung alaga niyang parot. Ganun dapat. Hindi yung maleta lang. Kahit na ako, magpicture ako ng maleta dyan, sabihin ko na deliver ko sa bahay mo, Masira ka lang. Mahirap yun. Hindi maganda yun, sir. Sige, tuloy pa natin. Ito pa. 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total,
25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Hinahamon niya ang ombudsman na imbestigahan ito si PBBM at si Martin Romualdez. Pero, hindi naman ebidensya yung pinakita mo. Maleta lang. Malay ba namin kung may laman yan? Basta na lang ba kami maniniwala na may lamang pera yan at diniliver mo kay PBBM? Hindi ko pinagtatanggol si PBBM. Hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez. Kung nagnakaw sila, kasuhan. Uwi ka. Panindigan mo yan, sir. Hindi kami basta maniniwala dahil isa ka rin sa may matinding kasalanan. Tayapato ka na nga di ba? Kasama pa panabla. Di ba sabi nga nila Sabi nga, di ba? Let's do it right. Paano magiging right yun? Paano? How can you do it right? Kahon niyang ebidensya mo. Maleta lang. Kwarta o kahon? Kahon. Kwarta o maleta? Maleta. Meron pa dyan sa inyo na hindi pa nagla-like. Pakilike naman ng video na to. Libre naman yan Ibigay niyo naman sa akin yung mahalaga yung like. Masaya na ako dun. Salamat. Okay. Tingnan pa natin sa susunod. Isa pa. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. So yun, maglalabas pa raw siya ng ebidensya. May mga dokumento na siya ilalabas. Actually, may nagsabi na, hindi ko pa nakita yun Pero may nagsabi na nailabas nga daw. Kaya lang yung mga listahan ng mga projects na sinasabi niya, malaki doon ang na-veto ni PBBM. Parang 190 billion. Nag-insert siya ng 100 billion. Ba't pa niya ibibito? Parang naman loko-loko naman to si PBBM. O loko-loko lang yung naghahayag ng video na to. Dalawang bagay lang yan. Uwi ka lang kay sir. Totoo lang, uwi kayo sir. Doon natin napapatunayan yan. Ito pa. Sinasabi pa siya. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Una, titingnan mo nang nag-sorry siya, humingi siya ng paumanhin. Pero humingi ka ng paumanhin pero parang walang remorse. Nag-sorry ka, pero hindi ka nagbago dahil nagsinungaling ka pa rin at hindi mo inaamin na may nakuha ka. Hindi po sorry yon, manipulation yon. Minamanipulate mo kami para maniwala sa'yo. Hindi ka nagsosorry, di ba? Doon naman sa mga sinasabi mo na dadami ang banta sa buhay mo at sana mailabas mo yung mga ebidensya sinasabi mo bago ka mapatay,
Alam mo sir, naniniwala ako dyan. Bakit? Kasi ganito, di ba? Una, sino ba ang makikinabang kung may masamang mangyari sa'yo? Di ba yung gustong-gustong pabaksakin ang kasalukuyang pamahalaan? Ang gustong-gustong mapaalis o mawala o maalis si PBBM? Ang mga ganid at hayok na makuha ang kapangyarihan. At huwag mong kalimutan, huwag mong kalimutan, may bansa din na ayaw kay PBBM, na gustong-gustong maalis na si PBBM sa pwesto. At maiupo yung taong gustong sumuporta din sa kanila para makuha nila ang teritoryo na gusto nilang makuha sa atin. Kaya sumusuporta din sila sa kalaban niya. Baka ang mga ito, ang mga ganid na yan, ang gumawa ng bagay na kinakatakutan mo. At ibintang yan sa administrasyon ngayon para pabaksakin si PBBM. Para pabaksakin ang kasalukuyang administrasyon o ang kasalukuyang pamahalaan. Alam namin, halos last card mo na yan. Kaya lang, baka gawin ka nilang sacrificial lamb. Isipin mo maigi. Baka ang grupo na sinusuportahan mo ay hindi marunong magpahalaga sa buhay. Baka akala mo sila ang susi ng paglaya mo. Pero panapon ka lang pala para sa kanila. Ikaw din. Di ba? Kaya uwi ka na, sir. Mas mapuprotektahan ka dito. Mas mapuprotektahan ka ng pamahalaan. Totoo man o hindi ang sinasabi mo. Kayo naman ng mga nanonood, kung nandyan pa kayo, baka pwedeng pakipress naman ng like, subscribe, at ng notification bell para matulungan niyo naman akong ma-recommend ng YouTube sa mga taong kagaya niyo rin ng interest. Ito po, ang inyong simpleng kuya. See you on my next video.